Marahil narinig nyo na rin yung term na barefoot running or yung nakapaa lang na tumatakbo. So I think nag-post ako around 2 weeks ago. Nag-barefoot ako, barefoot running or barefoot jogging ako dito sa bahay lang namin or dun sa bakuran namin habang nag-hit training around 11 a.m. yata yon. So, ang tanong niya, bakit ko daw ba ginagawa yung barefoot? Bigyan ko muna kayo ng ideya or context kung bakit. Paano ako napunta sa barefoot? Though most of my runs naman ngayon is nakasapatos. So actually, bago pa ako tumatakbo sa labas, nagja-jog-jog na ako dito sa loob. Barefoot yung ginagawa ko or yung barefoot jogging. Wala naman kasi akong running shoes dati-rate. Hindi pumasok sa isip ko na bumili ng running shoes. Actually, meron pa ngang isang beses basketball shoes yung sinuot ko. Tumakbo ako dun sa Baywalk, which is napakabigat ng basketball shoes kumpara sa typical running shoes. Paminsan-minsan, gumagamit ako or bumili ako nito, hindi pang takbo, kundi pang lakad to. Ito ay isang barefoot or minimalist or zero drop na sapatos. So, maluwag yung toe box niya, napakanipis ng kanyang cushioning, saka napakalambot or nabe-bend siya. So, ito ay barefoot na sapatos or minimalist shoes. Paminsan-minsan, last year, ito yung ginagamit ko nung wala pa akong running shoes. Pero since binigyan ako ng tsuhin ko around siguro mga April yun, binigyan ako ng running shoes. So yun na yung ginagamit ko. At the start, I was hesitant na gamitin yung typical running shoes na binigay sa akin kasi yun nga, para sa akin napaka-komportable ng barefoot na sapatos. Or barefoot talaga, walang sapatos, nakapaa lang. So from time to time ginagawa ko pa rin siya. Noon nakapaa ako, tumatakbo or hindi takbo, nagja-jog ako dito sa loob ng bahay, sa labas or sa bakuran namin. Around 3 to 4 times sa isang buwan. So yung pinaka-obvious benefit dyan, wala kang sapatos na gagamitin. Of course, meron ding ibang benefit yan. Yung siguro pinakauna dyan is improve running form. Pag sinabing barefoot running, hindi ka or less likely ka mag-heel strike. Usually, midfoot talaga or forefoot yung striking mo pag barefoot ka. Although nagawan ko ng video yung foot strike natin sa pagtakbo, either heel striker, midfoot o kaya forefoot, na wala talagang one best way or one best foot strike sa running. Pag naka-barefoot ka, yung running form mo usually talaga midfoot or forefoot. Hindi ka or less likely ka mag-heel strike kasi masakit yun. Isipin mo lang, heel striking ka tapos wala kang sapatos. Pangalawa, less yung impact sa joints, particularly sa tuhod natin, saka sa hip joint natin. Saka lower risk din sa mga iilang injuries. Kasi nai-encourage ng barefoot running ang lighter step. Kasi nga wala kang protection, wala kang outsole, walang midsole na nagpo-protekta sa iyong mga paa. So, na-encourage yung lighter step. Pangatlo, nakakatulong ito para mag-improve yung balance sa coordination mo. Kasi yung mga paa mo nagbibigay ng magandang sensory feedback patungo sa utak mo. Ang term dyan is better proprioception. So, yun. Balance and coordination, natutulungan ka dyan. Pangapat, nakakatulong ito para lumakas yung paa mo saka yung lower legs mo or yung mga muscles mong lower legs mo. Kasi yung mga muscles na hindi nagagamit or underutilized, talagang na-activate ng barefoot running. Kasi wala kang sapatos, wala kang cushioning na dinedependehan. Talagang paa lang talaga yung gagamitin mo dito. So yun, since nagsimula naman ako sa barefoot jogging, hindi ko siya iniwan. So ginagawa ko pa rin siya from time to time. So I'm not saying na sundin nyo yung ginagawa ko, pero at least alam nyo na may mga benefits din naman yung barefoot running. At alam natin na may mga marathoner, may mga sumasali sa mga fun run na naka-barefoot. I'm sure may nakita kayong ganyan. Ako, nakailang beses na akong merong nakitang naka-barefoot lang sumali ng 5K, 10K, 12K, mga ganon.